Ngayong araw lamang kinumpirma po mismo ng TNT management na terminated na po ang kontrata niya sa TNT. Sa sobrang galit ng TNT, hindi na nagdalawang isip ang TNT na gawin to sa kanya. Ang pinagtataka ng ilan, bakit kahit terminated ng kontrata niya sa TNT, nasa kanila pa rin ang rights niya. Ito na nga ang hudyat ng trade to SMB ni Mikey. At sino-sino naman ang kanyang mga kapalit. Naku, mabibigat din po ang kapalit niya. Siguradong malulungkot ang ilang SMB fans. Mga kuys, second update tayo. Renz Abando, kayod kalabaw para sa anyang KGC. Halos pagod ng magbuhat. Napatahimik pa nitong isang Filipino import si Renz. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Parang nang nagkaroon ng isang mabigat na diborsyo ang kontrata sa pagitan ni Mikey Williams at ng TNT management. Kahit noong mga nakaraang linggo, alam naman namin na ganito na talagang mangyayari. Ang hindi natin alam, may kasunod pa pala ito kasi alam nyo ba, kahit terminated ng kontrata ni Mikey Williams sa TNT, nasa kanila pa rin ang rights nito. At si Mikey ngayon ay planong i-trade ng management para mapunta na sa kanila yung player na pinakagusto nila. Alam nyo rin ba na nung nabalitaan ng TNT na uuwi na pala si Bolig, may isang TNT official po ang kinakabi ito. Kaya pala dali-daling umuwi si Bolig kasi maganda rin naman palang kalalabasan. Posible po magkaroon ng 3-team trade. Tapos may isang veteran player ng SMB na sinasabing untouchable, gagalawin ng araw ng SMB. Sigurado malulungkot ang mga SMB fans nito. Ang mga involved sa trade si Mikey, si Bolig at si Marshall Lassiter at yung isa ay sa umunong big man sa narinig ko para si Rodney Brondial. Ibig sabihin, ang kinalabasan ng trade na to si Bolig mapupunta ng TNT, si Mikey sa SMB, si Lassiter at Brondial naman sa Northport. After all, ang Northport pa rin pala ang kawawa kasi si Lassiter may edad na, pero siguro si Brondial lang pwedeng mapakinabangan nila dito kasi nga wala na si Sistan at si Troy Reich na wala pa si Jamie. At sa palagay ko din, kakagat ang Northport sa trade proposal na ito. At least, napakinabangan nga ng TNT si Mikey, nakuha pa nga nila si Bolig. Hindi gaya noon ni Ray Parks na nawala na lang na parang bula. Kung si Mikey ang tatanungin mo, ito talagang gusto niya, ang mapuntang SMB kasi masaya daw doon at maraming kaibigan. Bukod sa alam mo ng Money Matters, 1 million na ata ang buwan niya dito sa SMB. Kung ganito lang naman ang gusto ni Mikey, bakit pa nag-PBA? E di sana nagbilig na lang, total mas fit siya doon. Nako, damay patuloy si Lassiter. Sayang din to, effective pa tong si Lassiter, lalo na sa playoffs. Worth it pa rin sana ito i-keep kasi hindi rin naman masyadong injury prone si Lassiter. Kung shooter lang pag-uusapan, ibang klase din tong si Super Marsho. Sigurado malulungkot ang SMB fans. Alam nyo naman na nagpapabata kuno ng roster ang SMB. Sa isang banda, dahil kay Mikey, mas lalong lalakas ang kuponang to. Dun lang tayo sa playing time magkakatalo kasing SMB isang napakabigat na roster at halos lahat may laban. Tapos may madadagdag na naman na individual player gaya nila. Tanong ko lang, agree ka ba sa 3-team trade na to? Tara, next update na tayo. Recap lang natin ng highlights ni Renz Abando sa laban ng anyang KGC at Wonji DB na kung saan napatahimik ng isang Filipino import din na si Ethan Alvano. Si Renz, grabe din ang versatility at IQ ng player na to. Alam niyo ba na si Ethan Alvano mga koys ang number 1 ngayon sa KBL MVP race? Pangalawa lang itong si Renz. Ngayon nagkaharap sila ni Renz. Isang malaking respeto ang binigay niya para sa kapwa Pinoy na nandoon, naghalimaw at do-it-all player pa. Sa labanang ding to, bugbog masyado si Renz at gusto pang makabawi kay Alvano pero unstoppable talaga si Ethan at kumakayo din para sa isang malaking comeback. Pansin ko rin na halos si Ethan din ang isa sa mga bumubuhat para sa Wonji DB. Sa first half, ang pinakita ng anyang KGC pure dominance at nasa kanila momentum. Sa second half, dito na mas nag-ingay si Ethan Alvano at hinay-hinay na kinakain ng anyang KGC sa ilalim. Nasira ang focus ng anyang KGC kay Alvano dahil hirap nila itong depensahan. Nagawa pa ang tumabla ng Wonji sa anyang pero sa dulo nasayang lang effort nitong si Alvano dahil natalo po sila dahil sa clutch basket ng anyang KGC. Hanggang sa dulo na-maintain po ng anyang KGC ang kanilang lead at nakairan sa bando pa rin ang huling halakak. Kung sa 1-on-1 naman ang ating dalawang Filipino import na to, mukhang tataubin pa ata si Renz sa stats. Anyway, sa standings nila ngayong Wonji DB po ang number 1 ngayon at pangalawa lang itong anyang KGC. Ay importante yung panalo, hindi ang individual stats. Kasi minsan, kung saan pa ang galing ni Renz, dun pa natatalo. Kung saan naman inalat, dun pa nananalo.